Now, bakit nakikialam ang armed forces doon sa 18 brave soldier? Gawin na lang natin 18 brave soldier because may army, may command. Kasi yun ang naging issue ngayon. Tulak-tulakan, 14 Marines, 16 Marines. Hindi, ganito. Yun doon na tag-focus ang ating issue ngayon. The issue main is yung malita-malita. Bakit tayo napunta doon sa mga numbers of brave soldiers? So, 18 brave soldiers plus 1 King Contessa, 19 brave soldiers, walang pakialam ang armed forces. Pero bakit nakialam? Yun ang tanong ko doon. Bakit sila nakikialam? Kung ba sila doon? Positive ba sila doon o ano? Wala, nagtatanong lang ako mga kaibigan ha. Bakit sila nakikialam? Yung Marines, yung Corps of Marines, dinidisregard nila yung kapwa nila Marines. Anong klaseng sundalo yan na dinidirigas yung kasama mo because saan ba tayo talaga? Yun yung tanong ko lang. Na dapat kayo armed forces, ako sa inyo armed forces, kabaro ko sana mag-silent na lang kayo para yung publiko hindi na maraming sasabihin against you. Sinira nyo armed forces eh. Kayo sinira, hindi kami. Kung nanahimik lang kayo because you are in neutral, eh dapat manahimik lang kayo para walang masabi ang sambayan ng Pilipino. Yun ang hiling ko sa armed forces. Kung hindi kayo apektado, do not give comment. Thank you. Issue ngayon na dapat nating sagutin. Kaya ako nananawagan sa sambayan ng Pilipino na ang nangyayari ngayon, ang tanong kasi nitong isang kasama natin na ang tinatanong niya, ang mga retired, mga dating sundalo ay mayroon bang pakialam ang Armed Forces of the Philippines? Mayroon akong kadebate na isa kong magaling matalino na colonel. Debate yon. Sabi ko, debate lang ito, sir. Alam ko, saludo ako sa talino niya, pero bumagsak siya. Kasi nga, ang mindset niya is galit sa atin, yung sundalo na yon. Bandang huli, na-realize niya na paano maging under responsibility kami ng armed forces that covers the article of war. We are always based on the Constitution. Yun ang lagi, yung binanggit ni Sir kanina, na lahat ng article of war and other existing rules and regulations of the armed force is already connected to our Constitution 1987. Kaya nagsabi ako, sa edad ko 13 anyos, 1973 up to 2014, nasa armed forces ako. Sa edad ko sa mura kong edad nandiyan ako. Kaya, ang tanong ngayon, sakop ba kami ng armed forces? Hindi. Hindi kami sakop ng armed forces unless the Congress will form na ang mga sundalo ibalik sa armed forces for the other mission. Pero habang hindi kami binibigyan ng order, ng military order, yung tinatawag return to military control, hindi kami sakop ng armed forces. You retired or other na-discharge ka, wala nang responsibility armed forces namin sa amin unless i-recall kami. Paano kami i-recall? Through Congress. Di ba? Or yung mga nag-apply ng 2 years card. Mayroon kasi tinatawag ng 2 years card na pwede kang i-recall for training. You are now under the rules and regulations of the armed forces. Now, bakit nakikialam ang armed forces doon sa 18 brave soldier? Gawin na lang natin 18 brave soldier because may army, may command. Kasi yun ang naging issue ngayon. Tulak-tulakan, 14 Marines, 16 Marines. Hindi, ganito. Yun doon na tag-focus ang ating issue ngayon. The issue main is yung malita-malita. Bakit tayo napunta doon sa mga numbers of brave soldiers? So, 18 brave soldiers plus 1 King Contessa, 19 brave soldiers, walang pakialam ang armed forces. Pero bakit nakialam? Yun ang tanong ko doon. Bakit sila nakikialam? Kung ba sila doon? Positive ba sila doon o ano? Wala, nagtatanong lang ako mga kaibigan ha. Bakit sila nakikialam? Yung Marines, yung Corps of Marines, dinidisregard nila yung kapwa nila Marines. Anong klaseng sundalo yan na dinidirigas yung kasama mo because saan ba tayo talaga? Yun yung tanong ko lang. Na dapat kayo armed forces, ako sa inyo armed forces, kabaro ko
sana mag-silent na lang kayo para yung publiko hindi na maraming sasabihin against you. Sinira nyo our process eh. Kayo ang sumira, hindi kami. Kung nanahimik lang kayo because you are in neutral, eh dapat manahimik lang kayo para walang masabi ang sambayan ng Pilipino. Yun ang hiling ko sa armed forces. Kung hindi kayo apektado, do not give comment. Thank you. Maraming salamat, Colonel Metran. Maraming salamat. So, salamat sa ating mga vloggers dito na nandito ngayon dahil nagkataon na dumating ang tropa galing ng court martial arraignment ni Colonel Odi Munggaw. Ulitin ko, ang ating UPA, ang ating parallel groups, lalo na kayong mga nandito, bukod sa pagiging bayani ng ating 18 Marines, itong latest, tinuturing rin ng United People's Initiative at ng ating mga allied at parallel groups na bayani kayong mga vloggers. Yes. Kasi kayo ang nagpapalabas ng katotohanan. Okay. Hindi sinusuppress ang katotohanan. So sana ay maging magkakasama tayo sa laban na ito, tumuto kayo at may pagkakataon na makausap nyo yung 18 Marines para marinig rin yung panic nila personally. So bago tayo magtapos ulit, ibinibigay ko yung huling salita, yung huling panawagan sa ating Presidente Spokesperson ng United People's Initiative, kay Atty. Berger Garcia, ating retired general. Go ahead, sir. Berger. Meron akong ginagawang post-picture message. Yung sa picture message ko, hindi ko binanggit na sinabi sa mainstream media. Ang sinabi ko, sinabi niya sa mga bloggers nationwide because the bloggers are the ones telling the truth now. Wag lang yung mga bayaran ha. Yung mga bayaran obvious. So it's really you who carries the truth. The burden of revealing yung para patunayan yung pakita ang katotohanan sa ating mga kababayan. Yan, kayo po yun. Kayo yung tunay na kaakibat namin na lumalaban para sa katotohanan. I-summarize ko lang po, hindi natuloy yung arraignment today dahil humingi kami ng pagkakataon sa General Court Martial na mapag-aralang mabuti yung mga accusations laban sa kanya at gusto naming makita yung mga ebidensya na sinasabing meron sila laban kay Colonel Munggaw para makapag-prepare kami ng mabuti para sa kanyang depensa. Yun po yun. At tayo naman ay pinagbigyan ng General Court Martial at ang susunod nga na hearing ay sa March 3, alas 9 doon sa Jago sa Philippine Army. So, yun pa lang po ang aming ma-update sa inyo so far and please continue to fight for the truth. Basta pananagutan, hustisya, katarungan. Maraming salamat po. Habol. Habol. Sige, habol. Sige. Sir, tingin niyo po, malakas po ba ang natin laban at mapapawalang sala po ba si Colonel? Naniniwala ako na mapapawalang sala si Colonel Munggaw dahil unang-una yung kanyang sinabi hindi kasalanan kahit kanino eh. Pinaliwanag niya, I remain loyal to the Republic of the Philippines. I support the Armed Forces of the Philippines. So wala siya doon sinabing pwedeng ikasira ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Out na yung 97 doon. Yung hindi sumunod sa presidente, ano bang utos ng presidente ang hindi niya sinunod? So wala yun. Plus may constitutional rights siya na ano. So ano lang to, unawain lang natin na yung ating sandatahang lakas ng Pilipinas internally has to be able to do something in order to maintain discipline. Kasi importante po yung disiplina sa isang organization. Kasi pag nag-crumble down ang disiplina, mahirap na pong pasunod. But as you can see, our armed forces, policeman o basta uniform personnel, it's because of the discipline that they stay together and they are able to implement things and do things better than other organizations. Para lang kasi po sir, mabigyan linaw yung ating mga kababayan na siyempre nag-aalala rin po no, sa sitwasyon ngayon ni Colonel Munggaw. Okay. Maraming salamat sa inyo lahat. I-support to our 18 Marines! Wow! Marines! Wow!